brother. Pilipinas, may layang lumipad, hulungin mo at umiiyak. Hugad ng luha putragika. Ay, my brother. Attorney Harry Roque arestuin na rin ng Interpol sa Netherlands. Harry Roque tumakas at umalis na ng Netherlands. Isang maikling video ang ibinahagi ngayong araw ng Miyerkules March 19 ni Senator Robin Padilla kung saan makikita na nag-iempake na ng kanyang mga gamit si dating Duterte spokesperson Harry Roque sa Netherlands. Sa bidyong naibahagi, makikita na habang nasa kanilang hotel na tinutuluyan ay inaayos na ni Harry Roque ang kanyang mga gamit at isa-isa itong inilagay sa maleta habang kumakanta ng Pilipinas Kung Mahal. Sa huling bahagi ay makikita ang dating opisyal na umalis ng hotel at sumakay ng van. Inihatid pa siya ni Senator Robin kung saan may kuha pa ang dalawa. Captions ng Senator: Former Duterte spokesperson Harry Roque could be placed under the watch list of the International Criminal Police Organization or Interpol if a court issues a warrant for his arrest, the Bureau of Immigration said. Maugong ngayon ang balita na maglalabas na ng warrant of arrest ang Bureau of Immigration laban kay Roque. Kaya marahil para makaiwas sa pagka-aresto anumang oras ay pinili na ni Roque ang umalis ng Netherlands kung saan siya nanduroon sa kasalukuyan. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, posibleng mapabilang sa watchlist ng International Criminal Police Organization o Interpol si Roque kung maglalabas ng arrest warrant laban sa kanya ang isang korte, ayon sa Bureau of Immigration. Marami ang naguluhan kung paano nakarating si Roque sa The Hague sa Netherlands sa kabila ng nakabinbing arrest warrant laban sa kanya mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang naturang warrant ay inilabas matapos niyang hindi siputin ang investigasyon hinggil sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Si Roque ay iniuugnay sa operasyon ng isang offshore gaming hub sa Porac, Pampanga na ni-raid noong nakaraang taon dahil sa iligal na aktibidad. Dahil dito itinuturing siya ng Kamara bilang isang pugante, isang paratang na paulit-ulit niyang itinanggi. Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, bagamat may detention order ang Kamara laban kay Roque, kinakailangan pa rin ng isang warrant mula sa korte upang mailagay siya sa watchlist ng Interpol. Ang parehong organisasyon din ang nagsilbi ng warrant ng International Criminal Court or ICC laban kay dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nakakulong sa pasilidad ng ICC sa Scheveningen, Netherlands upang harapin ang kasong crimes against humanity dahil sa madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Ipinaliwanag din ni Sandoval na maaaring lumabas si Roque ng bansa sa pamamagitan ng parehong backdoor exit sa Tawi-Tawi na ginamit umano ni dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Dagdag pa niya, isang immigration lookout bulletin lamang ang inisyu laban kay Roque na nangangahulugan lamang ng pagmamanman sa kanyang paglalakbay. Wala pang inilalabas na hold departure order laban sa kanya na eksklusibong ipinagkakaloob ng korte upang pagbawalan ng isang individual na umalis ng bansa nang walang pahintulot ng hukuman. Samantala sa ngayon nga ay maglalabas na ng warrant ang korte laan kay Roque kaya maari na siyang hulihin ng Interpol sa Netherlands. Dahilan kaya biglaan ang pag-alis ngayon doon ni former Duterte spokesperson Harry Roque. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po ay alam na ng lahat na sa mulat mula. Una po, ako yung kauna-unang Pilipino na naging miyembro ng List Council. Ngayon po, 5.
tatlo doon sa limad, dalawa doon dati kong kasama. In fact, that my two former partners are representing the victims. Kaya po kami naghiwa-hiwalay sa law office because of yung dalawa kong partners opted to represent the victims. And after my stint as POX, of course, I said, I've already been advising the president on ICC even when I was POX. And I can confirm that as early as 2019, I have been advising him on ICC matters. So, kinailangan po kami maghiwa-hiwalay as a law office and as legal partners, no? So, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. And as a follow-up to that lang, no, my question, are you saying, attorney, that you are willing to face the case after this entire thing? Well, nakabinbin po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklarang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila at walang basihan yung paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. Paulit-ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan. Inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Ulitin ko po fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po na inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lihis. So hindi po nila mapagkakait na ngayong naririto na ang kaso ni Duterte, iniisip ko isa sa dahilan kung bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng presidente. Now, totoo po na marami namang nasa list council. Pero wala na pong ibang list council member siguro na pamilyar sa Batas Pilipinas, Batas International, at yung political context ng pagsasampa ng kaso ito. So, 5 lang pong Pilipino yan, yung dalawa, counsel for the victims, di ko po kakilala kung sino pa yung dalawa, but I don't think barbers can deny na sa mulat mula, pinalano nila talaga ang pagpapadala dito kay Presidente Duterte para mawala ang tinik sa kanilang mga buhay na magkaroon ng Marcos Forever. Akala ko ba libo-libo ang sinasabi nilang pinatay kaya naging crimes against humanity? Nagulat na lang ako na 43 ang sinasabi nila, no? Nasaan yung libo-libong sinasabi nila, no? At paulit-ulit naman nilang sinasabi yan na pinapatay daw ng Pangulo, di umano ang libo-libong tao. Pero nung binasa naman yung akusasyon kay Presidente, ang binanggit 43. Over a period of 8 years, no? So 43 divided by 8, how many is that?